Amen. So magandang hapon po. Welcome to Grace Unlimited. You have a place here. So we will just be continuing on our series, The Holy Spirit. So we have started this series, I think, 5 weeks ago. So this will be the 6th topic. Amen. So ito po yung mga naging topic po natin at magiging mga topics pa natin for this series, The Holy Spirit. So first, we studied who the Holy Spirit is, the divinity of the Holy Spirit, the names, the emblems, and titles of the Holy Spirit, symbols of the Holy Spirit, the works, ministry of the Holy Spirit, shared to us last week by Pastora Geraldine, and this afternoon, pag-aaralan po natin yung conviction of the Holy Spirit. So, if you are watching right now or isa po kayo na nandito, na ngayon lang ulit naka-attend sa ating gawain, we encourage you na manood po tayo sa ating Facebook page. Kung gusto nyo lang pong balikan yung mga nakaraang topics or hindi nyo po na-abutan o napakinggan, so you can head on to our Facebook page or to our YouTube channel para po ma-update po tayo dun sa ating series. Amen. So, the conviction of the Holy Spirit. Grabe. Medyo mabigat po yung topic natin ngayong hapon. This is a very controversial issue, yung conviction of the Holy Spirit. So, katulad po ng prayer po natin kanina, let us just have an open hearts, open minds. Let's open our spiritual ears para maging ma-receive natin yung word ni Lord ngayong hapon na ito. Kasi definitely, meron talagang mga magugulat na lang tayo na ito pala yung nakasulat sa word at hindi contrast dun sa ating na pag-aralan or sa ating kinalakihan na. Amen. So I encourage everyone na let's open our spiritual ears and hearts and minds, eyes para ma-receive yung ating word ngayong hapon. Amen. So controversial issue in what sense? So bakit nga ba naging controversial yung conviction of the Holy Spirit? Because it is religiously believed that when a believer sin, kung magkakasala ang isang believer, ang Holy Spirit ang magko-convict sa kanya at magdadala sa kanya sa repentance, or else he will suffer consequence. Familiar po ba tayo sa ganitong statement? Na ang Holy Spirit ang magko-convict sa atin ng ating kasalanan, magdadala sa atin sa repentance, or else magsasuffer tayo sa consequences ng kasalanan na ginawa natin. Amen. Ano yung mga consequences pwedeng na-remember natin na pag hindi natin sinunod yung word ni Lord, magkakasakit tayo. Diba? Mawawala yung fellowship with the Lord. Mawawala yung blessing ni Lord. Amen? So siguro nababasa nyo na rin yun online na, naku, kaya yan nagkakasakit kasi hindi niya sinunod si Lord. Amen? Diba madalas nababasa natin yun eh. Yung mga ganun. Magkakaroon ng problema upang ito yung sinasabi before na magkakaroon tayo ng problema upang paalalahanan tayo na we have to repent, na kailangan nating magsisi. This is what I grew up in. Ito yung kinalakihan ko, and I think most of you narinig din itong mga statement na to. And worst of all, naniniwala sila na pwedeng maging dahilan na ito para mawala yung ating salvation. Amen? I think narinig nyo na rin to. But we have learned from sa mga ibang tinuro dito sa ating worship service at even dun sa ating mga Grace Connect na yung salvation natin is from the Lord. Amen. And not dahil sa kung ano yung ginagawa nating mga bagay. Amen. This is why I'll tell you, this is controversial sapagkat naniniwala sila na ang ministry ng Holy Spirit ay i-convict tayo sa ating mga sins na nagawa. Amen. But di ba last week, napag-aralan natin, pakinggan natin kay Pastora Geraldine kung ano ba yung mga works ng Holy Spirit. So hindi ko po siya nailagay dito sa ating slide, pero kung maaalala niyo po, ano po yung mga works of the Holy Spirit. So tatawag po ako ng 10. Huwag pong kabahan si Ninang Girl. Amen. So share ko na lang po sa inyo. The works of the Holy Spirit, ano po ba yung 10 na yun? First, it regenerates a believing sinner. Second, it secures your salvation. Third, indwells you forever. Fourth, baptizes you in the body. Fifth, transforms your soul. Sixth, convinces you of your righteousness. 7, teaches you all things. 8, helps you in your prayer. 9, empowers you to be a witness. And 10, gives you spiritual gift. Amen. So, wala po dun sa 10 na nabanggit na i-convict po tayo ng Holy Spirit of our sin. So ngayong hapon, pag-aaralan po natin or pag-usapan po natin kung ano po ba talaga yung totoong meaning ng conviction of the Holy Spirit. So again, I invite you to have open ears and open hearts para po ma-receive natin tong message na ito. Kaya kailangan natin pag-usapan kung ano ba talaga yung turo ng Bible. So what does the Bible teach regarding the conviction of the Holy Spirit? Amen. Actually, yung
teaching na yun na magkakasakit tayo pag hindi natin sinunod si Lord. Meron yung basis. Pero iba talaga yung interpretation talaga ay napakahalaga kasi nakasulat naman talaga sa Bible yung part na yun, but yung interpretation ay napakahalaga. Kaya nga we need to interpret the text according to its context. Again, ulitin ko po, we need to interpret the text, the Word of God, according to its context. Kung saan ba ito sinabi, kanino ba ito sinabi, saan ba ito mababasa, kailan ba ito sinabi. Amen. So yun yung isa sa mga nagiging, siguro ako yun yung isa sa mga nagiging kamalian ko dati. And even yung ibang mga tao pa ngayon, nakukuha sila ng excerpt ng specific verse sa Bible without knowing where the correct context of this. Madalas ginagamit ng mga tao word for word kung ano yung nakasulat sa Bible without looking kung kanino ba ito sinabi, kailan ba ito sinabi, saan ba ito sinabi. Amen? And we have to look at the text in light of the finished work of Christ. Amen. Ito po yung napakahalaga. We have to look at the text in light of the finished work of Jesus in the context of the new covenant. Amen. So agree po tayo na pag-aralan po natin sa ating Grace Connect classes na we are in the new covenant. Amen. So kailangan po nating tignan yung text, yung Bible, yung verses in light of the finished work of Christ because we are here because of the finished work of Christ on the new covenant. Amen. So doon po natin pagbabasihan yung salita ni Lord. Amen. At dahil marami po ang sa suspecha sa verse na ito ay hango sa paniniwala na sila ay nasa ilalim pa ng lumang tipan. So yung verse po na pag-aaralan natin po ngayon is nagiging fault ng iba dito is dahil tinitignan nila ito, dahil tingin nila they are still under the law. Amen. Pero di ba na pag-aralan nga po natin sa ating Grace Connect classes na we were never under the law. We are Gentiles. Di ba? We were never under the law. Wala tayong covenant before. Ang meron lang tayo ay new covenant. Amen. So dapat tignan natin tong verse na ito based on the finished work of Christ, based on the new covenant and not on the old covenant because we were never part of it. Meron po ba ditong Jew sa atin? Amen. So wala. Lahat po tayo dito clear. We are all Gentiles. So we have to look at this verse on the finished work of Christ on the New Testament. Amen. So ang tanging, again, ay ulitin ko po sa ating lahat para po dun sa mga hindi po nakaka-attend ng ating Grace Connect classes. Ang tanging kasunduan po na meron tayo ay kasunduan ng biyaya or the grace. Amen. Sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Amen. So yun lang po ang merong kasunduan tayo with God. Not the law. Amen. Again, I repeat, not the law, but by grace alone. Amen. This is why we believe that we have to look at the scripture through the lens of the finished work of Christ. Amen. Yun yung kailangan nating tignan. Through the finished work of Christ. Anong sinasabi ng verse na to? Based sa ginawa ni Kristo sa krus. Amen. So that we'll have an appreciation of the text and the ministry of the Holy Spirit as a whole. Amen. So ma-appreciate lang natin yung bagay na to, ng verse na to, pag alam na natin na ito ay based sa finished work ni Christ. Amen. And by the inspiration of the Holy Spirit, we will understand this today. Amen. So again, Spirit of God, si Lord pa rin talaga yung mangungusap sa atin dito sa pag-uusapan natin ngayong hapon. So this is the main verse for us this afternoon from John 16 verse 8. Sabi dito, and when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Amen. So kung maalala niyo po, nabanggit na po ito last week ni Pastora. Ito yung pang number 8 po niya dun sa work of the Holy Spirit. So ngayong hapon, pag-aaralan natin to deeper. So again, basahin po natin yung verse po natin. John 16 verse 8, and when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Amen. Actually, yung ibang tao, they have created doctrine. May doctrine na silang binuo based dito sa word na ito. At ayon sa kanila, kung babasahin natin, kung gagamitin nila itong verse na ito, word for word, ayon sa kanila, ang Holy Spirit ay nagko-convict sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ba, naka-highlight dito, He will convict of the world of sin. But we are going to look at this verse and its context deeper as we go on ngayong hapon po.
So dito po kinuha yung idea na kapag nagkasala ang Christian, kino-convict siya ng Holy Spirit. So mababasa naman natin yan dito sa verse na yun, di ba? He will convict the world of the sin. Kaya madalas kahit pabiro, ako siguro nasabi ko rin to before, and siguro baka iba sa inyo nasabi rin to before na pag nagkakasala ang isang Kristiyano, di ba, we ask, bakit kaya hindi siya kino-convict ng Holy Spirit? Natanong nyo na po ba yun once in your life na meron tayong brothers and sisters na nakikita na tingin natin nagkasala sa mata ni Lord. Ako once before, naiisip ko yun na ba't hindi siya kino-convict ng Holy Spirit? Ba't patuloy pa rin niyang ginagawa yung mga bagay na to? Amen? Gawain ba ng Holy Spirit na i-convict ang mga Kristiyano sa kasalanan ng ating nagawa? So yan po yung ating pag-uusapan po ngayong hapon. Amen. The Holy Spirit does not convict individual people of every sin that they commit. So, yan po isa sa mga statement na kailangan po nating matandaan ngayong hapon. Again, ulitin ko po, the Holy Spirit does not convict individual people of every sin that they commit. Amen? Honestly, hindi po natin kailangan ng Holy Spirit para malaman na lying is wrong. Di ba? Hindi natin kailangan ng Holy Spirit para malaman na mali ang pagsisinungaling. We don't need the Holy Spirit to know that stealing is wrong, that gossiping is wrong, that drunkenness is wrong. Amen? Kasi even before na maging Christian pa tayo, even before na ma-receive natin yung Holy Spirit sa puso natin, we know that all of these things ay mali. Amen? Bata tayo, alam natin na masama magsinungaling. Bata tayo, alam natin na masama yung kumuha ng hindi sa atin, yung mag-gossip, yung magpakalasing. Amen? We know all these things are wrong. Hindi natin kailangan ng Holy Spirit para sabihin na mali itong mga ginagawa natin na ito. Amen? Alam mong mali itong mga ito, yung magsinungaling, yung kumuha ng hindi sa iyo, yung maglasing. Hindi natin kailangan ng Holy Spirit para sabihin na, or ipakita sa sarili natin na mali itong mga bagay na to. It is the work of our conscience to tell you what you do or what you did is wrong. Amen? So again, it is the work of our conscience. Amen? So napag-aralan po natin, we are a triune being. Amen? We have body, soul, and spirit. Amen? And saan pong part yung ating conscience? Is in our soul part. Amen? So ibig sabihin, yung conviction po ng ating mga kasalanan or yung pagkakakonsensya natin, it's part of our soul. Amen? Not part of our spirit. Amen? So sabi po dito sa Romans chapter 2 verse 15, 2 verse 15, so who show the work of the law written in their hearts, their conscience, also bearing witness between themselves, their thoughts, accusing or else excusing them. Again, ulitin ko po, who show the work of the law written in their hearts, their conscience, also bearing witness, and between themselves, their thoughts, accusing or excusing them. Amen. So trabaho po ng ating konsensya na sabihin na mali yung ginagawa po natin. Amen? So we have to be clear with this. Again, ulitin ko po, trabaho ng ating konsensya, ng conscience, ng ating soul part, na sabihin na mali ang ginagawa po natin. Kaya pag may ginawa tayong mali, dapat hindi po natin sabihin na kino-convict po tayo ng Holy Spirit. Again, ulitin ko po, kapag may ginawa po tayong mali, dapat hindi po natin sabihin na kino-convict po tayo ng Holy Spirit dahil ito po ay mali pala. So praise God kasi, di ba, hindi ko alam to before. So thank you sa pag-reveal ng word na to ni Lord. Kasi, trabaho ng konsensya na i-accuse ka kung mali ang ginawa mo or kung tama yung ginagawa mo. So, we have to establish early part of this message na accusing and excusing ay trabaho po ng ating conscience. Amen? Trabaho po ng ating soul part ng ating being. Amen? Ang Holy Spirit ay hindi po natin konsensya. Amen? Kaya nga, di ba, we have spent the first 5 topics, yung first 5 topics kung ano nga po ba yung sino ba si Holy Spirit, ano ba yung mga titles niya, ano ba yung mga symbols niya, ano ba yung mga ginagawa niya. So we have studied it in the first 5 parts para itong mga susunod na part, alam na natin na, oo nga, hindi siya yung konsensya kasi alam ko na eto si Holy Spirit is also a God. Oo nga, hindi siya yung nagko-convict ng sin kasi ito pinag-aralan na natin kung ano yung mga ginagawa talaga ng Holy Spirit. Amen? So, again, I encourage you po kung hindi nyo po naabutan po yung iba nating mga messages,
you can watch it on your own time. Panoorin niyo po sa ating Facebook page, sa YouTube channel, para po makakatch up po tayo dito po sa ating mga pinag-aaralan. Amen. So again, we have established first 5 weeks, the Holy Spirit is God. Amen? He is divine. Therefore, He is not our conscience. Na kapag may ginawa tayong kasalanan, kokonsensyahin niya tayo. Amen? Kristiyano o hindi, believer or non-believer, we all have conscience. Amen? Lahat tayo may konsensya. But, hindi po lahat merong Spirit of God. Amen? The thing with our conscience is that it gets seared with many sins in the long run. So ano po ba yung seared? So kung nagluluto po kayo, di ba, nadaanan nyo po itong term na to. So yun yung nagiging problema in the long run. Ang konsensya po natin ay namamanhid, nasi-sear. Amen? So sinasabi ng konsensya mo, mali. Pero ang ginagawa natin before, nilalabag natin, nahaya lang natin, di, okay lang yan. Sabihin ng konsensya mo, mali. Anong gagawin mo? Lalabagin mo rin ulit. Sabihin ng konsensya mo, hindi. I-justify mo pa sa konsensya. Parang ikaw na mismo ka nakikipagtalo sa sarili mo na parang, huwag mong gawin yan, sabi ng konsensya mo, pero hindi, okay lang kasi ganito naman, ganito naman, ginagawa yan. Nagawa ko naman to before, wala namang nangyari. So yun yung nagiging problema sa ating konsensya. It gets seared, namamanhid. Kakapaulit-ulit natin gawin yung isang bagay, nasasanay na yung konsensya natin na, okay, parang wala na lang sa atin, hindi na natin pinapansin yung konsensya natin. Amen? Dahil sa hindi natin pagsunod sa konsensya natin, yung konsensya natin namamanhid na. Amen? So parang yung parte ng katawan nyo, so eto tinry ko to nung mga nakaraang araw. So try nyo pong palu-paluin, siguro mga 100 times. Amen? Tapos ipakurot nyo sa 100 times sa sobrang lakas. So, tapos try nyo ipakurot sa katabi nyo, di ba? Parang wala na kayo mararamdaman kasi namanhid na. So that's what happens in our conscience. So kung patuloy natin gagawin yung isang bagay na mali, wala na, hindi na gagana yung konsensya natin kasi namanhid na ito. Amen? Kaya ang ibang tao na hindi na nararamdaman ang konsensya nila dahil nasanay na silang gawin yung isang bagay ng paulit-ulit kahit mali. Nabugbog na yung kanilang konsensya. Wala nang pakiramdam. Amen? Kaya at times, di ba, feeling natin tama yung ginagawa natin. Kasi wala nang nangungonsensya sa atin. Kasi yung konsensya natin namanhid na. Amen? So, yun yung isa sa mga nagiging problema ng seared conscience. Again, hindi po trabaho ng Holy Spirit na i-convict ang mga kasalanan natin. But the Holy Spirit convicts isang kasalanan. So, kasi di ba nabasa natin dun sa verse na yun, and it is still true. May kino-convict pa rin na kasalanan ang Holy Spirit, but pag-aaralan po natin yan maya-maya. But I want you to know that it is the work of your conscience naturally. So ito yung natural na work ng ating conscience. So kung may work ang Holy Spirit, meron ding work yung conscience. So ito yung natural work ng ating konsensya. To excuse you kung may nagawa kang tama or to accuse you kung meron kang nagawang mali. Amen. So sabi po dito sa Titus chapter 1 verses 15 to 16, to the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, amen. So sino po yung tinutukoy dito? Unbelievers. So sabi po dito, but to those who are corrupted and do not believe. So ibig sabihin, pag yung unbeliever, pinagsama po siya sa isang sentence, corrupted and do not believe, ibig sabihin yung unbelievers, they are corrupted, nothing is pure. Amen? So if you're an unbeliever, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. They claim to know God, but by their actions, they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Amen. So again, di ba, nabasa natin sa verse 15. Ang pinapatukuyan po dito ay yung unbeliever, which are corrupted, ang kanilang konsensya. Sinabi po doon, di ba, both their minds and their consciences are corrupted. Kaya kahit mali ang ginagawa, hindi na siya nakukonsensya kasi corrupted ang kanilang konsensya. And sabi dun sa verse 16, di ba, unfit for doing anything good. Dahil corrupted ang kanilang conscience, ang kanilang mind, they are unfit to do anything good. Amen. At madalas, ito yung mas madalas pa, binibigyan natin ng katwiran para ma-feel good. Di ba? Before,
And I hope hindi na po tayo ganito ngayon. Na nabibigyan po natin ng katwiran para lang ma-feel good na, gumaan yung pakiramdam natin habang ginagawa natin yung kasalanan na yan. Amen. Have you find yourself reasoning with yourself, with your conscience na okay lang tong ginagawa ko kasi si ganito nga ginagawa yan. Okay lang to kasi lagi ko namang ginagawa, wala namang nangyayari sa akin eh. Diba? Yun yung madalas na nangyayari. Tayo mismo yung bumubugbog sa konsensya natin with reasoning na okay lang yung ginagawa natin. I will repeat this. It is not the work of the Holy Spirit to convict us of our personal sins. Again, it is not the work of the Holy Spirit to convict us of our personal sins. Yan po ay gawain ng ating conscience. Amen. Ngayon, hindi trabaho ng Holy Spirit na gawin ang natural na trabaho ng ating konsensya. So, balikan po natin yung verse po natin. John chapter 16 verse 8. Sabi po dito, and when He, the Holy Spirit has come, He will convict or elegko the world of sin and of righteousness and of judgment. So, yan po yung ginagawa ng ating Holy Spirit. So, notice that the Holy Spirit convicts the individuals 3 issues. So may 3 bagay po na kino-convict ang Holy Spirit based po dito sa ating verse po ngayong hapon. Sabi po dito, ano yung mga kino-convict ng Holy Spirit? Of sin, of righteousness, and of judgment. So ito po yung 3 bagay na pag-aaralan po natin na mas malalim po ngayong hapon kung paano kino-convict ng Holy Spirit itong 3 bagay na ito. Amen. So napansin po ba natin, ano po yung sin dito? Singular or plural? Amen. So singular kasi wala po siyang S sa hulihan. May S po siya pero nasa harapan. Pero singular po siya kasi wala po siyang S sa hulihan. Amen. So kung trabaho po ng Holy Spirit na i-convict ang mga tao ng kasalanan ng ating nagawa, dapat po sins ang nakalagay dito. But sin lang ang nakalagay dito. Ibig sabihin, isang bagay lang ang kino-convict na kasalanan ng ating Holy Spirit. Amen. This refers to a particular sin, not the many sins that you do. So pag-aaralan po natin yan mamaya. One particular sin that when a person does, the Holy Spirit convicts that person. Amen. So excited na po ba tayo kung malaman po kung ano po yung kasalanan na yon? Amen. Siyempre, para maiwasan po natin. The word convict, the word convict, yung highlight ko po dito, it comes from the Greek word elegko. Amen. So pwede po ba nating sabihin po, convict? Okay. So, pwede po ba natin sabihin yung Greek word, elegko? Amen. So, ano po ba yung ibig sabihin ng elegko? So, tatawag po ako ng isa. So, ang ibig sabihin po ng elegko, meron po siyang 3 equivalent words sa ating English language ngayon. Amen. So, elegko means confute, convince, and caution. Amen. So, ito po yung mga gagamitin po nating term po ngayong hapon. Imbes na elegko kasi wala po ditong Greek. Amen? Amen. So again, ang ibig sabihin po nung convict dito, it came from the original Greek word elegko. Ito po yung ginamit na original word dun sa verse na ito, which can be translated sa ating modern language to confute, convince, and caution. Amen. Amen. So, ano po ba yung ibig sabihin ng confute? Amen. So, sino po ba yung mga mahilig sa math? So, ang confute po, ang ibig sabihin po nito ay show the fault or ipakita po ang kamalian. Amen. So, balik po natin dito yung verse kanina. So, nalito rin po ako dito nung una. Confute, ibig sabihin po nito is to show the fault or ipakita ang kamalian. Amen. So, pwede bang mali yung nagawa mo pero hindi mo nakikitang mali? Dumaan na ba kayo sa ganong experience? Parang mali yung ginawa mo pero hindi mo alam na mali. In fact, di ba? Sinasabi ko ito hindi dahil tinutukoy ko na applicable ito sa lahat ng kasalanan. Amen. So hindi po applicable tong particular na statement na to sa lahat ng klase ng kasalanan na hindi mo alam na mali pero mali pala. So hindi po ito applicable sa lahat ng klase ng kasalanan. Tinutukoy ito particularly sa isang bagay na nagawa ng isang tao na akala niya ay hindi mali. Amen. So magagamit lang po natin yung statement na
mali pala ako pero hindi ko alam na mali sa isang klase ng kasalanan lamang. At hindi natin to pwedeng gamitin sa lahat ng klase ng kasalanan. Amen? So wag po natin sabihin na, hindi ko alam na mali pala magsinungaling. Amen? So hindi po pwede yon. So isang bagay lang po ang magagamit natin tong statement po na to. Amen? So the word confute means the Holy Spirit will show the person what he just did is wrong. Amen? So yun yung conviction ng Holy Spirit ng first part. Papakita niya sa tao na mali yung ginawa mo. Amen? And what is that sin? Amen. So remember, we have 3 subjects. Diba? 3 yung subject natin kanina dun sa verse 8 eh. Yung of sin, of righteousness, and of judgment. So first, sabi dito, of sin. Because they do not believe in me. Amen. Sino pinapatungkulan ng of sin dito? Ang pinapatungkulan ng of sin dito ay those who do not believe in Christ. Amen? So ayan po, yung statement ng conviction, tapos yung second part po, yan po yung mga pinapatungkulan nung conviction. So first, sabi dito, di ba, sino pinapatungkulan ng sin dito? Yung those who do not believe in Christ. Amen? Number 2, yung sa verse 10, sabi dito, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Amen? So mamaya pag-aaralan po natin kung ano po yung connection ng righteousness tsaka nung pag-alis ni Christ at pagpunta niya kay God the Father. At yung number 3, of judgment, because the ruler of this world is judged. Amen. So let me share you the 3 points po na ngayong hapon regarding the meaning of the conviction of the Holy Spirit. Amen. So number 1, sabi dito, the conviction of the Holy Spirit means to confute the unbeliever of the fault of rejecting Christ. Amen. So again, to confute the unbeliever of the fault of rejecting Christ. So again, ano po yung meaning ng confute? It is to show your fault or your wrong. Confute means ipakitang mali ang isang bagay na ginawa natin. Amen? Yung ibang tao, tinatanggihan si Kristo at hindi nila nakikitang ito ay mali. Amen? Trabaho ngayon ng Holy Spirit para ipakita sa isang tao na yun yung kamalian ng pagtanggi kay Kristo. Amen? So, ibig sabihin yung pagtanggi kay Kristo, pagtanggi kay Christ ay kasalanan. Amen? Amen. Di ba sabi nga kanina dun sa verse natin, of sin, because they do not believe in me. Amen? So, ang pinapatungkulan po dito ay yung mga unbelievers. Amen? So, hindi na po sa atin applicable itong first part na ito kasi and I hope na hindi applicable sa atin itong first part na to. I hope na lahat po sa atin nandito ngayon ay believer. Amen? Amen. Amen. Agad, ang ating Holy Spirit, i-confute yung isang tao at ipapakita sa kanya ang kanyang kamalian pag nireject niya si Christ. Amen? Let me put it this way. If the unbeliever decides to reject Christ, the Holy Spirit will immediately confute him. Elegko. It means to show the person the fault of rejecting Christ. Amen? So actually, medyo naguluhan ako sa part na to. So nagtanong ako kina pastor sa aking mga spiritual parents at spiritual atin kuya. Kasi di ba, we have learned from our Grace Connect classes na we will have the Holy Spirit if tatanggapin natin si Christ. Amen? If we will believe in Christ. But paano ngayon mag-move yung Holy Spirit dun sa unbeliever? Amen? So praise God dun sa mga taong spiritual parents po natin na nag-share na the Holy Spirit is God. Diba? We have established na Diyos yung Holy Spirit and the Lord moves in everyone, hindi lang sa believers, unbelievers, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Amen. So He moves into everyone. So ibig sabihin, even unbelievers, believers and unbelievers, kasama yan sa ministry ng Holy Spirit. Amen. Amen. So tatanungin ko po kayo, mali po bang tanggihan si Kristo? Amen. So di ba yun yung number 1 natin na sin pala ang rejecting Christ. Amen. So tatanungin ko po ulit kayo kasi si pastor lang yung sumagot. Mali po ba natanggihan si Kristo? Mali. O, diba? Pero hindi lahat ng tao nakikita ang kamalian na ito.
Amen. So, kaya nga nandyan po ang ating Holy Spirit para ipakita na mali po itong ginagawa na ito. Amen. Karamihan sa kanila, nakikita nila na ang tinatanggihan lang nila ay religion. Amen. Have you experienced this before? Ako, ito rin, experience ko to before. Ayokong pumunta sa born again kasi ayoko nung religion nila kasi, ayun, hallelujah, yung mga ganun, amen, amen, tas sabay-sabay daw, ganun. Parang may step, pag gumanon, gaganon din. So parang, bilang high school, pa-cool, diba? Parang, ayokong pumunta dyan kasi parang puro matatanda lang yung mga nandyan. So diba, before yun, hindi ko alam na mali pala natanggihan ang si Christ. Amen? Akala ko noon, ang tinatanggihan ko lang ay religion. Namimili lang ako ng religion na kabibilangan ko. But ang tinatanggihan pala natin ay si Christ mismo. At sinabi dito na mali pala iyon. Amen? Mali ang tanggihan ang regalo ng Diyos. Mali ang tanggihan ang grasya ng Diyos. Amen? So meron bang tumatanggi sa Diyos? Meron bang tumatanggi sa biyaya ng Diyos? Amen, meron, di ba? Kaya nga sabi sa Bible, di ba, ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. But ano yung kaloob ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Amen. So, pag mamimili ka lang, anong pipiliin mo? Death or eternal life? Amen. Amen. So, di ba, grabe, no? Parang ako pala before, eto na, free gift of God. Grasya, eternal life. Andito pa ako, tinanggihan ko pa rin, di ba? So parang, grabe, may mga tao pala talaga, even ako before, natatanggihan pa rin pala yung grasya ni Lord. And yet, itong grasya ni Lord, ano lang gagawin natin dito? Wala tayong kailangan gawin, kundi tanggapin. Receive lang kasi, ito ay regalo. So hindi na natin kailangan pagpaguran, hindi na natin kailangan gumawa, dahil ang kailangan lang nating tanggapin, ang kailangan lang nating gawin ay tanggapin. Amen? So meron po ba sa inyong bumibili ng regalo para sa sarili? Amen. So hindi na po yung regalo kasi 'di ba binili mo na yun eh. Amen. So kung meron kang bibiling regalo para sa sarili mo, it's not, so pwede kung magpo-post po tayo sa Facebook, so pwede po natin gamitin na gift for myself. Wag po natin gamitin na gift for myself kasi ang gift freely given. So pwede niyo pong gamitin reward for yourself. Amen. So ayun. So again, ang regalo ay libreng tinatanggap. Amen. Ang reward ay may kabayaran. Amen. So, ang binibigay ni Lord, hindi reward sa ating gagawin, but free gift. Amen? Ang gagawin mo lang, openly receive it. Amen? Tatanggapin lang. Amen? Pinatawad ka na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? And yet, there are still people who have the audacity to say no thanks. Grabe, no? Na-experience nyo na ba yung dumaan kayo sa supermarket, nagbibigay ng free food, tapos tatanggihan mo pa, parang libre na nga, ayaw mo pa. Diba parang, wala ka nang bibigay, wala ka nang gagawin, you will just receive. Ang question, meron ba mga taong ganyan pa rin ang pasya sa buhay? Amen, meron pa rin. Kaya nga, ito yung isa sa mga ministry ng Holy Spirit. The Holy Spirit will confute that person. The Holy Spirit will show the fault of that person of rejecting Christ. Amen. Thank you, diba? Salamat kay Lord kasi andyan na nga siya, libre niya nang binibigay yung grasya. And yet may mga tumatanggi, pero eto pa rin siya. Kino-confute niya, pinapakita niya pa rin dun sa tao na mali yung ginagawa mo. Amen. Ganun tayo kamahal ni Lord. Ayaw niya na hindi natin tatanggapin yung free gift niya eh. Amen. Thank you kay Lord kasi kahit tanggihan natin, nandyan pa rin siya para ipaalala sa atin na libre lang ito, anak. Amen. Hindi lang pinapakita ng Holy Spirit ang kamalian ng pagtanggi, pinapakita rin niya ang kamalian sa hindi agad pagtanggap. Amen. Na-experience niyo na ba yun? Have you talked with that specific person? Or kayo mismo na pagdaanan niyo ba ito na ayoko munang tanggapin yan? Hindi ko muna tatanggapin yan kasi tsaka na lang, next time na lang. Diba, bata pa naman ako, marami pa akong time. Diba? Tsaka na lang kasi meron pang kabubukas ng Boracay Bar, pa-party pa ako doon, di ba? Tsaka na lang pag wala na akong gagawin, tsaka na lang pag retired na ako, tsaka na lang pagka may mga anak na ako, so na sila na magtatrabaho para mga ganun. Tsaka na lang pag-establish na yung buhay ko. Pero wag muna ngayon kasi wala pa akong time dyan eh. Have you find yourself in that situation na tinatanggihan mo kasi tingin mo bata ka pa, marami ka pang oras. Amen, di ba? Amen? May mga nakaka-relate ba sa akin? Kasi ganun din ako before. Ayoko kasi high school pa ako. Ayoko mag-gagan kasama yung mga katandaan, di ba? Tanong, may mga tao bang ganyan pa rin ang thinking hanggang ngayon?
Amen, meron, di ba? Kasi kung tayo, ganun tayo before, definitely meron pa rin at meron mga taong ganun ngayon. Hindi sila kontra, pero ang sinasabi nila, wag muna ngayon. Amen. So may ganung dalawang klaseng tao, merong ayaw at merong ayaw muna. Amen. Pero ang sinasabi ng Holy Spirit sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 8, so as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Sabi dito, di ba naka-highlight? Anong sabi dun sa highlighted word? Today, not tomorrow, not next week, not next month, not next year. Kailan po? Today. Amen. So this is the Holy Spirit telling you today, do not harden your hearts. Amen. Amen. So sa book of Hebrews alone, hindi lang dito sa verse na to, sa book of Hebrews alone, that line, yung today, do not harden your hearts, is repeated po 3 times. Amen. So Hebrews pa lang po yan, hindi pa po yan buong Bible. 3 times. Hebrews chapter 3 verse 7 to 8, yung verse po natin. Hebrews chapter 3 verse 15, pwede nyo pong basahin mamaya. And Hebrews chapter 4 verse 7. Lahat po dito, bakit po inuulit na 3 beses na mahalaga itong bagay na ito? Amen. 3 beses siyang inulit kasi napakahalaga po ito, nitong line na to. So today is the day of salvation. Again, today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Amen. We can never assure tomorrow. Amen. So sino po ba yung sure na bukas? May bukas pa, di ba? Wala sa atin kasi pwedeng bukas hindi na tayo umabot. Pwedeng bukas hindi ka na umabot. Pero huli na ang lahat. Amen? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So when is the accepted time? Today. Amen. Not tomorrow, not next week, not next month, not next year. It is now. Amen. Kasi now ang naka-highlight po dito, hindi po today. Kanina yung today, ngayon, ano po yung naka-highlight? Now is the day of salvation. Tomorrow may be too late, now is the time. Amen. So that is why we are letting you know. That is the work of the Holy Spirit to confute the unbeliever of rejecting Christ or delaying the most important decision in his life. Amen. Again, paalala po sa atin, now is the day of salvation. So, when is the day of the salvation? Now. When is the accepted time? Now. Amen. Now po yung naka-highlight po. Pag today po, yun po yung sasagot po natin. Not tomorrow, kailan po? Now. Amen. So, salamat po sa ating mga sumasagot. Yan po ang trabaho ng ating Holy Spirit to confute. Sinasabi ng Holy Spirit na mali pag tinanggihan natin si Kristo. So, again, sa ating mga watchers, sa online watchers, or kung meron pa po dito na hindi po tumatanggap kay Lord, wag mo na ipagpabukas. So, now na. Amen. So sabi po dito sa Proverbs chapter 27 verse 1, never boast about tomorrow. You don't know what will happen between now and then. Amen. So wag po nating sabihin na may bukas pa kasi hindi natin alam kung ano pa yung pwedeng mangyari between ngayon at bukas. Amen. Di tayo siguradong may bukas pa. Kaya kailangan natin gawin kung ano man yung mga pwede na natin gawin ngayon, gawin na natin. Amen. Kasi baka bukas gusto mo nang tumanggap, pero wala na yung panahon na yun para sa iyo. Amen. Kaya nga it is important that the Holy Spirit's ministry is to confute the unbelievers of the fault of rejecting Christ. So again, yung sin po na nire-refer natin na kino-confute ng Holy Spirit is the sin of rejecting Christ, not the many sins na ginagawa nating mga tao. Amen. Hindi yung trabaho ng Holy Spirit, yun ay trabaho ng ating conscience. Amen. Amen. So again, John chapter 16 verse 9, sabi dito, and when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So, ayun. So number two na po tayo. So the conviction of the Holy Spirit means, number 2, to convince the believer of
its righteousness even if he sin. Amen. Of his righteousness. Amen. So, again, ulitin ko po. Number 2, to convince the believer of his righteousness even if he sins. Amen. So, grabe, di ba? Kahit nagkakasala tayo, kino-convince pa rin tayo ng Holy Spirit na we have the righteousness of God. Amen. Trabaho ng Holy Spirit na kumbinsihin ng bawat Kristiyano na matuwid pa rin siya kahit nagkakasala na siya. Amen. Thank you kay Lord, di ba? So actually, di ba, nung una ko tong narinig, grabe, seryoso ba na nagkasala na tayo and yet, ang tingin pa rin sa atin, Lord, ay we have His righteousness. Amen? Diyan na tumataas yung kilay ng ibang tao. So tignan niyo po yung mga katabi niyo kung tumaas na yung kilay or kung nabura na po yung kilay. Di ba? Ayan na, di ba? May katwiran, parang sinasabi dito na dahil righteous ka na, dahil sinasabi ng Holy Spirit na righteous ka na, meron ka ng katwiran para magkasala. Yun yung mga laging sinasabi ng mga tao. Nagkakasala ka na, sasabihin pa ng Holy Spirit sa'yo, di ba, matuwid ka. Amen. Grabe si Lord kumilos, di ba? Nagkakasala na tayo. Personally, everyday meron tayong ginagawang kasalanan. And yet, ano yung reminder sa atin ng Holy Spirit? Ano yung work ng Holy Spirit? Pinapaalalahanan niya tayo na matuwid pa rin tayo in spite and despite of the sins that we are committing. Amen. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi tayo kinukonsenti ng Holy Spirit para magpatuloy na magkasala. Pinapaalalahanan niya lang tayo na we are righteous. Amen? Amen. So syempre, hindi porket akala natin na kinukonsenti tayo ng Holy Spirit, yung akala natin ay totoo na. Amen? Mahalagang maisip mo na ikaw ay matuwid pa rin sa harap ng Diyos, sapagkat if you think you are righteous, you will do what is right. Amen? Yun yung gustong mangyari sa atin ng Holy Spirit. Hindi para patuloy tayo magkasala, but ang gusto ng Holy Spirit na isipin natin na matuwid tayo para gumawa tayo ng mga bagay na matuwid. Amen? So kung iisipin mo na ikaw ay makasalanan, kung ipopollute mo yung mind mo ng mga sinful things, ano yung makikita sa actions mo? Diba, mamumuhay tayo ng makasalanan. But if we will put in our minds that we are righteous, we have the righteousness of God, anong gagawin natin? We will be living righteously. Amen? Di ba ganun eh? Kung ano yung pinupuno mo sa isip mo, kung ano yung lagi mong iniisip, kung ano yung lagi mong pinifeed sa sarili mo, yun yung magre-reflect sa'yo. Amen? At yun yung gustong gawin ng Holy Spirit sa atin na punuin natin yung sarili natin ng righteousness of God para yun yung mag-reflect sa buhay natin. Yes, we are sinful. Yes, we are still sinners. But we have the righteousness of God. Yun ang gustong i-focus natin ng Holy Spirit. Amen? What you think, you become. Amen? Again, what you think, you become. So kung iisipin mong talunan ka. But if iisipin mo na you are a winner, then you are a winner. So kahit anong isipin mo sa dalawang bagay na yun, whether you're a loser, whether you are a sinner, what you think, you become. Amen. So parehas kayo nun. Kung tingin mo sa sarili mo loser ka, then you are a loser. But if you think you are a winner, then you are a winner. So kahit anong piliin mo sa bagay na yun, that will become in your life. Amen. The mind is the main faculty of the soul. Amen. That dictates the emotion and our action. Amen. That is in the soul part of our body. Yung mind natin. Yan yung nagdidikta ng emotion natin. Yan ang nagdidikta ng action na gagawin natin. That is why the Holy Spirit will convince you. Ko-convince tayo ng Holy Spirit that we are still righteous. Kasi when you think that you are righteous, you will begin to think righteous things. At pagka nagsimula ka ng mag-isip ng mga righteous things, then you will act righteously. Amen. Amen. So, sabi dito sa... tapos na pala to. Ayan. So, salamat po sa pag-correct. So, sabi po dito sa John chapter 16 verse 10, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. So, kanina po, yung sin referring to the unbelievers. So yung number 1, it refers to the unbelievers. But number 2, it refers to us believers. Amen. So bakit po sure tayo na believers ang tinutukoy dito sa passage po na ito? So bakit po tayo sure na believers? So may lalapitan po ako na isa. So bakit po tayo sure na may believers ang tinutukoy po dito? Kasi believers lang ang may righteousness ni God. Amen?
Amen. So believers lang ang may righteousness ni Lord. Righteousness of God is not available. Wala po sa unbeliever ang righteousness ni Lord. Amen. But it is available kung tatanggapin lang nila. Amen. Because I go to my Father and you see me no more. Nakita niya, di ba, mula sa unbelievers, verse 9, to believers, verse 10. Amen. So righteousness, eto, define po natin yung righteousness kasi kanina pa siya sinasabi. So righteousness is not doing what is right, but it is the right standing with God. Amen. So again, righteousness is not doing what is right, but it is the right standing with God. Amen. So connected pa rin siya kay Lord, hindi yun yung paggawa lang ng tama. The Bible calls it the gift of righteousness. Amen. So again sa Bible, hindi lang grasya ang regalo, even yung righteousness, regalo ni Lord. Kasi lahat ng magagandang bagay, it comes from the Lord. Amen. You did not earn it. Katulad ng grasya, katulad ng grace, ang righteousness, we did not earn it by our works, but it is a free gift to us the moment we receive and believe the finished work of Jesus on the cross. Amen. So hindi lang po grasya yung natanggap natin when we believed on the finished work of Christ on the cross, but we also receive yung righteousness ni Lord, righteousness of God. Amen. Not our righteousness, so hindi po siya righteousness ni Jovel, hindi po siya righteousness ni MC, but it is the righteousness of God. Amen. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, sabi po dito, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Amen. So, di ba? Ito yung isa sa mga verse na patunay na righteousness natin is from Christ Jesus. And another verse po na pagpapatunay na ang righteousness ay righteousness ni Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi po dito, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen. We are now righteous before God. You are now righteous before God because of the sacrifice of Jesus on the cross. Amen. Righteous lang ang tingin sa atin ni Father God dahil sa ginawa ni Lord sa krus. Amen. If not for Jesus, wala sa atin ang magiging righteous sa tingin ng Panginoon. Amen. Hindi tayo naging matuwid dahil sa ating mga nagawa. So kahit gaano pa tayo mag-serve, kahit kumanta pa tayo dito 24/7, kahit mag-share pa tayo, i-share pa natin word for word yung Bible, kabisaduhin po natin, wala pong magagawa yun na katuwiran sa atin dahil ang katuwiran natin ay galing lamang kay Kristo at sa Kanyang finished work. Amen. Kaya kung makakagawa man tayo ng kasalanan after natin ma-receive ang righteousness ni Lord, so siguro naiisip niya na yun na na-receive ko yung righteousness ni Lord and yet nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Anong mangyayari sa akin? The Holy Spirit wants to remind us na hindi nawawala ang righteousness sa atin kahit makagawa tayo ng kasalanan. Dahil in the first place, hindi naman dahil sa kagagawan natin kaya tayo nagkaroon ng righteousness ni Lord. Amen? Hindi tayo gumawa ng mabuti kaya natin na-receive ang righteousness ni Lord. Kaya hindi mawawala ang righteousness ni Lord sa atin kung hindi tayo makakagawa ng mabuti. Amen? Again, kung magkakasala tayo, hindi mawawala ang righteousness ni Lord dahil hindi naman natin yung nakuha dahil sa righteousness, sa kagagawan natin. It is a free gift from God. Amen? Kaya kahit nagkakasala na tayo, pinapaalala pa rin sa atin ng Holy Spirit na we have the righteousness of God. Kasi regalo ito sa atin ni Lord at hindi dahil sa kung ano man ang ginawa natin. Amen? Again, hindi kinukonsinti ang kasalanan. Pero dapat nating malaman, again, hindi kinukonsinti ang kasalanan dito, but kailangan nating malaman na mas malakas ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos kaysa sa nagagawa nating kasalanan. Amen? Amen. We need to keep in mind that grace is greater than sin. Amen? Grace is greater than sin. The Bible says, where sin abounds, the grace of God abounds even more. Amen? Mas malakas ang grace ni Lord kaysa sa kasalanan na kaya natin gawin. Amen?
John chapter 16 verse 10, again, basahin po natin yung verse natin, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. So the Holy Spirit will eleggo, will convict, ano yung ginamit nating term, ano yung mga 3 terms kanina, confute, convince, and caution. So number 2, the Holy Spirit will convince the believers of righteousness because I go to my Father. So ano ba yung connection? Bakit nga tayo, paano tayo mako-convince ng Holy Spirit pag pumunta na siya kay Father God? Ano yung connection nitong dalawang to? Sa makatuwid, ang pagiging matuwid natin ay may kaugnayan sa pagbalik ni Jesus sa kanyang Ama. Amen. Ang inyong pagiging matuwid ay dahil sa tinapos na gawa ni Lord. Amen. So mananatili lang tayong matuwid dahil bumalik na si Lord, si Jesus, sa tabi ng Father God. At siya ang naging tagapamagitan natin at idineklara niya sa kanyang Ama, now we are righteous. Amen. Dahil sa sakripisyong ginawa niya. Amen. So Jesus has to go to His Father. Kailangan niyang pumunta sa tabi ng kanyang Ama para maging advocate natin doon, maging abogado natin doon, para siya ang magsasabi kay Lord na wag mo nang husgahan yan kasi ano na siya, righteous na siya dahil sa ginawa kong sa krus. Amen. So yun yung meaning kung bakit kailangan pumunta ni Lord sa tabi ng Father. Amen. Kasi kung wala siya doon, sino na lang magsasabi kay God the Father na we have the righteousness of God already. Amen. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 1, my little children, these things I write to you, that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate or parakletos, Greek word, with the Father, Jesus Christ, the righteous. Amen. So ano po ba yung meaning ng parakletos? The one who speaks in your defense. Amen. Di ba, praise God? Kasi umakyat si Lord sa tabi ng Father para maging advocate niya tayo, para magsalita siya. The one who speaks in your defense, para depensahan tayo ni Lord against para depensahan tayo ni Lord with the Father. Amen. So ngayon naintindihan po natin na kaya pala bumalik si Lord, si Jesus dun sa Ama, ay para umupo siya sa tabi ng Ama para maging advocate natin, para maging defender natin. Amen? Ibig sabihin, ayun. So, sa harap ng Ama, we already have our abogadong tagapagtanggol. Amen? And that is Jesus. He is our defender. Amen? Amen. So, tignan po natin yung 1 John chapter 2 verse 1 sa different version. So sabi po dito sa NIV version, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have one who speaks with the Father in our defense, our advocate, Jesus Christ, the righteous one. Amen. So itong verse na ito yung nagsasabi na si Lord Jesus yung defender natin who speaks to the Father. Amen. Amen. So, si Jesus ang ating abogado na nagsasabi kay Father God na matuwid pa rin yan kahit nagkasala yung mga yan, which is tayo, ang kanyang mga anak, dahil sa tinapos niyang gawa sa krus. Amen? Sinasabi niya kay God the Father na hindi tayo pwedeng parusahan dahil sa kasalanan ginawa natin because of the finished work of God, of Jesus on the cross. Amen. So, di ba, ganyan kaganda yung finished work ni Lord eh. Dahil sa tinapos na gawa ni Lord, sa tabi ng Ama, we have Jesus, our abogado na tagapagtanggol. Amen. So, eto po sa verse po na ito. Wait lang. Amen. So, John chapter 14:16, sabi naman dito, and I will ask the Father, and He will give you another advocate, Parakletos, to help you and be with you forever. Amen. So sa original verse po, ginamit din po sa term na advocate dito yung word na Parakletos, which is yung the one who defends. So same. Pero ang sabi dito, another. So ibig sabihin, hindi lang isa yung ating advocate, but dalawa. Amen. Sinabi dito na meron pa tayong isa pang Parakletos. At sino ba yung isa nating Parakletos dito?
Amen. Yung ating Holy Spirit who will be with us forever. Amen. Amen. So ano po ba yung ibig sabihin ng parakletos? Ano po ba yung ibig sabihin ng para? Ibig sabihin alongside. Amen. Di ba naturo na sa atin to, di ba? Pag nagsabi tayo sa jeep ng para, itatabi niya. So ibig sabihin ng para, alongside or beside. And yung kletos is to, anong ibig sabihin ng kletos? Sige po, lalapit po. Kletos po, ibig sabihin po is to call. Amen? So tawagin. So pag pinagsama po natin, parakletos is someone beside you whom you can always call. Amen. Amen. Na pag tinawag mo, sumasagot sa iyo anytime, every time. Amen. So bakit another advocate? Kasi meron na tayong naunang advocate who is beside the Father, si Jesus. Kaya binigyan pa tayo ng another advocate. Amen. So dalawa na yung advocate natin. Una si Jesus, John chapter 2 verse 1. And second yung Holy Spirit, John chapter 14 verse 16. Amen. So napag-aralan natin sa mga previous topics na yung another, it came from the Greek word allos, meaning of the same kind. Amen? So ibig sabihin, another dito, of the same kind. Ibig sabihin, same kind sila ni Jesus. Kasi nga, they are the same God. Pareha silang Diyos. Amen? So kung gaano kagaling yung nauna, si Jesus, ganon din at equally powerful yung pangalawa, which is the Holy Spirit. Amen? Kaya nga, di ba, it is very important to look at the original words na ginamit at yung meaning nito para mas maintindihan natin yung verses. So, ibig sabihin dito, di ba, yung another, ang gamit dito before ay word na allos, ibig sabihin ay equally powerful, parehas of the same kind. Amen? So, kung gaano ka-powerful si Jesus, ganun din ka-powerful ang Holy Spirit. Amen? So, eto yung verses na para dun sa natin, advocates. So first, the Lord Jesus is our advocate in heaven, speaking to the Father in our defense. And second is, the Holy Spirit is our advocate on earth, speaking to your defense against condemnation from your conscience and from the devil. Amen. Grabe, di ba? So kung may dalawa ka ng abogado, how can we lose? Di ba? Wala nang katalunan dito kasi dalawa na yung advocate mo. May advocate ka na sa heaven, may advocate ka na sa earth who are equally powerful. Amen? So ano pang magagawa ng kalaban sa atin? Diba? Wala na kasi. We already won. Makita pa lang nila yung dalawang lawyer mo, di ba? Okay, wala na siyang laban sa'yo. Amen. Yan yung trabaho ng Holy Spirit. It is important to remember that when you sin, the Holy Spirit convinces you that you are still righteous because of the finished work of Christ. Yun speaking in your defense against condemnation, di ba? From your conscience and from the devil. Pinapaalalahan ka niya na kahit na anong sabihin sa'yo ng konsensya mo, kahit na anong sabihin sa'yo ng devil, hindi yan totoo kasi pinapaalala ng Holy Spirit na you have the righteousness of God. Amen. Amen. So again, John chapter 16 verse 10, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. So again, ano po ba yung naging connection ng righteousness at ang pagpunta ni Lord sa Father? Because Jesus became our heavenly advocate and Holy Spirit became our earthly advocate. Amen. At magiging earthly advocate lang natin ang Holy Spirit kung aakyat si Jesus sa tabi ng Father. Amen. So we will not have the Holy Spirit with us kung wala si Jesus sa tabi ni Father. Amen. At kung wala naman si Jesus sa tabi ni Father, walang magiging advocate natin with God the Father. Amen. So kailangan pumunta ni Jesus sa Father so that we will have the Holy Spirit in us para may advocate tayo sa heaven at may advocate tayo dito sa earth. Amen. Amen. So again, re-remind ko lang po tayo na hindi po natin kinukonsenti ang kasalanan, but pinapaalala lang sa atin ng Holy Spirit na dinaig na ng biyaya ng Lord ang ating mga kasalanan. Amen. And lastly, so i-close ko na po dito. Amen. 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 So, di ba, grabe yung work ng Holy Spirit. Lagi tayong pinapaalalahanan about the finished work of Christ.
Jesus. Amen. So lastly, conviction of the Holy Spirit means to caution the believer that Satan is already defeated. Amen. So praise God, 'di ba? Isa sa mga gawain ng Holy Spirit na bigyan tayo ng warning ang mga mananampalataya, tayo, believers, na si Satanas ay talunan na. Satan is already defeated. Kasi pag hindi natin alam, pwedeng samantalahin yun ng kalaban na, ay, eto, hindi pa niya alam na talo na ako. So, baka maano ko pa siya, maakay ko pa siya dito sa losing side. Kasi hindi niya alam na winner na pala siya eh. Remember, the Bible says, my people are destroyed for the lack of knowledge. Amen? So, kung hindi natin alam, pwede tayong ma-destroy. Amen? Kasi, ang pwede nating ma-feed lang sa sarili natin is yung bulong ng kalaban, bulong ng konsensya, bulong ng mundo. So, kung hindi natin ipupunuin yung ating minds ng kung ano ang salita ni Lord, pwedeng yung kung ano yung nasa mundo ang mafe-feel sa mind natin at maaakay nila tayo sa losing side. Maaakay tayo ng enemy sa losing side. Amen? Kasi nga talo na siya, so naghahanap na lang siya ng mga taong hindi pa alam na panalo sila para damayan siya dun sa pagkatalo niya. Amen? Kaya nga, we are able to rebuke yung mga bad spirits, yung mga negative spirits, yung mga hindi magagandang bagay sa ating buhay, not because we are strong, not because we know all the Bible verses, but because of the finished work of Christ on the cross. Amen. Kaya lang natin kayang i-rebuke yung mga bagay na yun because we are part of the finished work of Christ on the cross. Amen. Talunan na sila, kailangan na lang nating alalahanin na wala na silang hold sa atin. Amen. Yun yung kailangan natin i-remind sa sarili natin na kahit anong bulong ng kaaway, wala na silang hold sa atin because they're already defeated. Tapos na yung laban. Amen. What we have to do is we just have to stand on the victory of Jesus. Amen. Not our victory kasi wala tayong ginawa eh. Wala tayong kayang gawin but only the grace of God. Amen. Diba kinanta nga natin kanina, His grace is enough. Diba? Kumanta pa tayo, sumasayaw pa tayo, tumatalon pa tayo, His grace is enough. So kailangan natin isabuhay yan. I-remind din sa sarili natin na enough na yung grace ni Lord, na wala nang kahit anong bulong yung kalaban sa atin na makakapagpasama sa atin sa Kanya. Amen? So John chapter 16 verse 11, of judgment because the ruler of this world, sino yung ruler ng world na to? Si Satan, is judged. So, judged is in the perfect tense. Perfect tense meaning completed na yung action at may ongoing result. Amen? So, si Satan ay judged na, natalo na siya at ano yung result nun? Wala na. Ano na siya? Talo na siya. Wala na siyang magagawa for us. Defeated. Amen. So, talo na o hindi pa? Talo na. Hinusgahan na o hindi pa? Hinusgahan na. With finality on the cross of Calvary. Amen. Final na. Tinapos na ni Lord dun sa cross of Calvary. Jesus won forever. Amen. At ang kanyang tagumpay ay ating tagumpay. The victory of God is our victory. So ang trabaho ng Holy Spirit na lang ay ipaalala sa atin na talo na yung kalaban natin. Amen. Walang sakit na hindi pinagaling si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Walang pangangailangan na hindi kinatagpo ng mayamang biyaya ng Diyos. Amen? Amen? Talo na ang kaaway, talo na ang kasalanan, talo na ang karamdaman, talo na ang kahirapan, talo na ang kamatayan. Amen. Thank you because all of this because of the finished work of Christ on the cross. Amen. Colossians chapter 2 verse 14 to 15. He canceled the record of the charges against us. Thank you, Lord. And took it away by nailing it to the cross. Amen. Lahat ng charges sa atin, wala na. Sinama niya na dun sa pagpapapako niya sa krus. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Amen. Grabe itong verse na to. Verse 15, anong ginawa niya doon sa enemy? He disarmed. Amen. So ano na lang yung meron yung enemy? Salita na lang. Boses na lang. Pero wala na siyang armas. Wala na siyang kakayahan to have authority over us. Because ang meron tayo ay victory because of what Christ did on the cross. Amen. So ano yung kinakatakot natin kung wala na palang armas yung kaaway natin, di ba? Ang kaya niya na lang gawin ay tumahol, sumigaw sa atin, pero anong bang bearing noon? Wala.
It's all in the mind. So kung pupunuin natin yung mind natin ng word ni Lord, wala na lalong magiging power yung enemy sa atin. Amen? And how do we know that paano natin nalalaman to? Paano natin nalaman tong mga bagay na to na disarmed na, natalo na yung kaaway, na canceled na we are already healed, we are already blessed on the finished work of Christ on the cross because the Holy Spirit gives us caution. Amen. Yun yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Patuloy na pinapaalala sa atin yung mga ginawa ni Lord sa cross. Amen. Amen. Kaya nga, let us makinig or meditate, makinig sa Holy Spirit para etong mga to ang mare-receive natin from the Holy Spirit at hindi yung mga bulong ng kaaway. Amen. Amen. Kaya nga, let's declare this. Iwaksi mo ang gawa ng kaaway. So can we declare this? Ako'y malusog. Ako'y malakas. Ako'y masigla. Ako'y pinagpala na. Ako'y pinaboran na. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord, diba? Salamat, diba? May balita. Actually, meron akong breaking news sa inyo. Breaking news. Alam ng Diablo na talo na siya. Nagbabaka sakali lang siya na baka ikaw hindi mo pa alam. Amen? At dahil nakinig tayo ngayong hapon, alam natin ngayon na ang devil ay talo na. Amen? So yun yung ipapaalala, imbis na yung devil ang magpapaalala sa atin ng kung ano nung bagay, ipaalala natin sa kanya kung ano yung finished work ni Christ on the cross na siya ay talo na. Amen? Thank you, Lord, diba? Ito, spiritual warfare. Familiar po ba tayo sa spiritual warfare? Amen? Ito, madalas na nababanggit. Actually, may verse dito yung Ephesians chapter 6, verse 11 to 14. Sa mga medyo kabisado yung Bible. Yung Ephesians chapter 6, verse 11 to 14. Ito yung verse na to is pertaining to the whole armor of God. Amen? So, anong connection niya sa spiritual warfare? Ayon sa religion, so kung religion ang pagbabasihan natin, ang sinasabi patungkol sa spiritual warfare ay lumalaban pa tayo. Nakikipaglaban pa tayo sa spiritual realm. Pero kung babasahin natin yung Ephesians chapter 6 verse 11 to 14, tatlo sa verse na yun ay paulit-ulit na sinasabi na stand firm. Amen. Stand firm, stand firm. Tatlo sa apat na beses binanggit stand, stand, stand. Ibig sabihin, tayuan natin ang tinapos na gawa ni Kristo. Talo na ang kaaway. Amen. Yun yung nire-remind sa atin ng verse na hindi lang yung pagsusuot ng whole armor of God. Sinasabi rin at nire-remind tayo dun sa verse na yun na we have to stand firm on the victory of Christ. Amen? Kasi tapos na yung ginawa ni Kristo, talo na ang kaaway. Ang kailangan na lang natin gawin is tumayo on the victory of God. Amen? Again, ang kalaban hindi siya natalo dahil sa ating prayer and fasting. Ang kalaban hindi siya natalo dahil sa deliverance. Ang kalaban hindi natalo dahil sa ministry natin dito sa church, ministry natin sa labas. Hindi yan natalo sa lahat ng mga ginawa natin, gagawin natin, or ginagawa natin. Natalo ang kalaban dahil sa gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo with finality. Amen? So may finality na yun. Tapos na yun. Amen? Wala na tayong kailangang idagdag doon. Amen? The enemy is defeated. Ang kailangan na lang natin gawin ay stand on the victory of Jesus. Amen? So kung nagbabanta yung karamdaman sa iyo, anong gagawin natin? Tayuan natin. Sabihin natin dun sa kalaban, dun sa karamdaman natin, pinagaling na ako ni Jesus, ako'y malakas na, ako'y masigla, ako'y pinagpala, ako'y pinaboran na. In Jesus' name. Amen. Amen. So kung nagbabanta rin sa inyo yung kahirapan, poverty, yung mga kautangan, di ba? Sa dami ng iyong pangangailangan, ano yung ginawa ni Christ? Tayuan mo yung pangako ng Panginoon. Siya'y naging mahirap upang sa kanyang paghihirap ay paginawain tayo ng Panginoon, paunlarin tayo ng Panginoon, at payamanin tayo ng Panginoon. Amen? Lahat ng magagandang bagay, we can just receive it, freely receive it because of what Christ did on the cross. Yan ang totoong spiritual warfare. Ang spiritual warfare ay tungkol sa pagkapanalo ni Kristo at pagkatalo ng kaaway. Amen? Wala na tayong kailangang idagdag, hindi na natin kailangan pang idagdag, at wala na talaga tayong maidadagdag pa because Christ already won. Amen? So spiritual warfare is already finished because of what Christ did on the cross. Amen? Ang gagawin na lang natin dyan sa spiritual warfare na ay tayuan ang victory ni Christ. Amen. Stand on the victory of Christ. Kaya nga 'di ba sa Bible,
ano yung tawag sa atin sa Bible? We are more than conquerors. Amen? Receive natin yun. Isabuhay natin yun. We are more than conquerors dahil hindi tayo ang conqueror. Sino ang conqueror? Si Jesus. Kaya tayo more than conqueror dahil ang ginawa na lang natin ay pinakinabangan na lang natin yung victory ni Jesus. Amen. Kaya binubulong palagi sa atin ng Holy Spirit, ikaw ay panalo na. Amen. You are victorious in Christ. Amen. Kaya nga it is important to know that through the Holy Spirit, grace alone is my victory. Amen. Kaya important yung Holy Spirit kasi yan yung magpapaalala sa atin, grace alone is my victory. Amen. Pwede po ba natin i-declare ngayong hapon, grace alone is my victory. Amen. Amen. So, ito po, praise God. So, ano lang po natin, para ma-remember lang po natin ulit yung tatlo na kung ano po yung totoong meaning ng conviction of the Holy Spirit. So again, reminder po, hindi po kino-convict ng Holy Spirit lahat ng kasalanan at hindi rin po ito dahilan upang tayo ay magkasala pa. Again, the conviction of the Holy Spirit means first, to compute the Ulitin po natin, the conviction of the, pwede po sabay-sabay. Again, the conviction of the Holy Spirit means number one, to confute the unbeliever of the fault of rejecting Christ. Number two, to convince the believer of his righteousness even if he sins. And number three, to caution the believer that Satan is already defeated. Amen, amen, amen. So kung hindi po natin maalala lahat po ng pinag-usapan po natin ngayong hapon, ito po ang big idea ngayon para to sum up po yung lahat ng pinag-usapan natin. The big idea is in Christ. In Christ, I am always righteous and victorious. Amen. So pwede po ba nating i-declare, in Christ, I am always righteous and victorious, all because of the finished work of Christ on the cross. Amen. Lahat po ng ito ay possible dahil sa ginawa ni Lord sa krus. Amen. So can we all stand up? Amen.